Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, pupunta tayong Berlin. Tara! Maaga kaming umalis papuntang Berlin dahil 6 to 7 hours nga ang biyahe. Buti na lang, behave at super chill ang alaga naming pusa habang nasa train kami. Pagkarating namin sa Berlin, nag-check-in muna kami sa hotel. Nagustuhan ko nga yung hotel dahil sobrang lapit lang niya sa train station. Yun nga lang, mas mahal kaysa sa iba. Pero sulit naman dahil sa magandang location. Pagod pa nga kami sa biyahe nun, kaya naisipan naming magpahinga na lang muna. Kinagabihan, una naming pinuntahan yung Berlin Tower na nasa harap lang pala ng hotel namin. Kaso nga lang, wala kaming makita. Sobrang foggy kasi. Pero okay lang, may ibang araw pa naman. Nag-dinner na lang kami sa isang Italian restaurant na chill yung vibes, masarap yung food, at higit sa lahat, pet-friendly. Pagkatapos kumain, nag-ikot lang kami ng kaunti at bumalik na ng hotel. Bago kami nagsimulang gumala ng day 2, nagkape muna kami sa Dunkin'. Naging go-to breakfast na nga rin pala namin yung bagel sandwich nila. 10 out of 10. Kita na nga rin pala namin yung kalahati ng Berlin Tower. Hindi pa rin kita yung tuktok kasi sobrang foggy pa rin talaga. Ngayong araw nga ay plano lang namin ikutin ng Berlin sakay ng hop-on, hop-off bus na nabook namin online. Wala pang ibang sakay yung bus nung sumakay kami, kaya nakapili kami ng magandang pwesto. Nasa taas kami ng double-decker na bus at nasa harap kami para maganda yung view, di ba? Marami kaming dinaan ng sikat na landmark sa Berlin. Pero sa totoo lang, hindi ko na talaga matandaan karamihan ng sinabi sa audio guide, kaya di ko na isa-isahin ha. Habang nasa bus kami, nakita at naramdaman ko talaga kung gaano kalaki ang Berlin kung ikukumpara ko ito sa ibang cities, gaya ng Ulm, kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho. Higit na mas malalaki at matatangkad ang mga buildings dito at mas malawak ang mga kalsada. Nakakamangha na kahit ang daming modern at unique designs ng mga gusali, marami pa rin yung mga old buildings at talagang na-preserve nila yung ganong architecture. Yung central train station nila dito o Hauptbahnhof ay di hamak na mas malaki talaga kaysa sa nasa Ulm. Isa pang napansin ko talaga ay kahit na big city yung Berlin at maraming nagtataas ang mga gusali, marami pa rin mga puno sa paligid. At mayroon ding mga parks kung saan pwedeng maglakad-lakad at mag-jogging. Nag-enjoy kami sa bus tour na ito at flash points pa dahil pet-friendly at nakasama ang aming very cute companion na si Cloudy. Pagkatapos mag-ikot, pumunta naman kaming Dong Xuan Center para mag-lunch sa isang Vietnamese restaurant. For me, okay naman ang kanilang pho at mas lalo pang sumarap nung nilagyan ng sili at lime. After lunch, pumunta naman kaming Brandenburg Gate
isa sa mga sikat na landmarks dito sa Berlin. Siyempre, kailangan magpa-picture. Pagkatapos ay bumalik na ulit kaming hotel para makapagpahinga. This is Berlin Tower on our third day in Berlin. Char! Ngayong araw ay naisipan naman naming mag-DIY walking tour. Gusto kasi naming ma-explore ang city para may makita kaming mga magagandang lugar na hindi masyadong sikat at wala masyadong turista. Sa umaga ay sinubukan naming balikan ang ilan sa mga sikat na landmarks na nadaanan namin kahapon. Pumunta muna kaming Checkpoint Charlie na naging isang sikat na landmark dahil sa historical impact niya noong nagkaroon ng hati sa pagitan ng East at West Berlin. Habang naglalakad ay may napansin kaming kakaibang lugar na parang isang malaking art installation. Siyempre, nilapitan namin. Pinuntahan rin namin yung isang lugar kung saan makikita pa ang maliit na parte ng Berlin Wall. Pagkatapos nga ay pumunta naman kaming Tiergarten para mabigyan naman ng pagkakataon si Cloudy na lumabas at maglakad-lakad. Baka kasi nayayamot na rin siya dahil nasa loob lang ng backpack parate. Matagal rin ang hinintay namin at maraming treats ang binigay para maengganyo siyang lumabas at magsimulang maglakad. Nakita nga pala namin itong statue ng mga lion. Kaya naman, may napagtripa na namang pusa. Maraming tao ang nagulat at natuwang makakita ng isang pusang naglalakad ng nakalish. Yung ilan nga sa kanila ay talagang lumapit sa amin at gustong makuhanan ng picture si Cloudy. Buti na lang, mabait at maamo si Cloudy at hindi nangangagat kahit di niya kilala. Alas 2 na ng hapon nang natapos kaming maglakad. Hindi pa kami kumakain ng lunch. Napabili tuloy ako nitong saging na may chocolate. Walang restaurant na malapit sa apartment namin sa Ulm na nagbebenta ng Korean-style chicken. Kaya gusto talaga naming maghanap ng masarap na Korean restaurant. Sobrang saya ko nang malamang pet-friendly rin ito at pwede kami mag-dine-in kasama si Cloudy. Napakasarap ng chicken nila. Talagang na-craving satisfied kami dito. Masarap at nakakabusog rin ang sweet potato fries nila. Malaki rin pala yung servings kaya hindi namin naubos at tinake out na lang namin yung natira. Pagbalik namin sa hotel, nakita na rin namin ang buo ang Berlin Tower. Pagkatapos magpahinga ng saglit, lumabas na lang ulit kami para mag-dinner sa isang Filipino restaurant sa Berlin. Authentic Filipino dishes talaga at mga Pilipino rin yung staff. Pagkatapos namin kumain, ay naisip naming dumaan sa Coco dahil na-miss na talaga namin ang mga pagkain sa Pinas. Buti na lang at naabutan namin bukas pa sila at nakapag-take out pa kami. Kinaumagahan ay kailangan na naming magpaalam
at bumiyahe pabalik ng uwi. O siya, hanggang dito na lang muna. Hope you enjoyed this video. If you did, please like this video and hit subscribe to see more videos like this one. Tschüss!